Biglang napalingon si Bianca dahil sa boses na narinig. Bigla din siyang natuwa dahil muli niyang narinig ang boses na iyon na napakatagal ng panahon niyang hindi naririnig. Natuwa din siya dahil kusa na itong pumunta sa kanya at magpapakasal. Darling, nandito ka na? Masayang ibinaling ni Bianca ang kanyang paningin dahil sa lalaking nagsalita. Masayang masaya din siya dahil dumating na ang kanyang pinakahihintay. Oo, nandito na ako. Teka, nasaan ang mga bata? Bakit wala sila dito? Akala ko ba sila magiging ring bearer at usher natin? Nakakalokong tanong ni Eric. Nasa mukha din niya ang ngising mapanglilang. Darling, wala sila dito. Andun sila sa yate at kung hindi mo ko pakakasalan ngayon, tatawagan ko ang mga tauhan ko na ihulog sila sa tubig at ipakain sa mga pating sa dagat. Hindi mo ko madadala sa mga panlilinlang mo, darling. Mas magaling pa rin ako magplano kesa sa'yo. Hindi mo nga namalaya na may mga tao ako na nagmamanman sa'yo, di ba? Kaya nga hindi mo natagpuan noon si Marian dahil mga tauhan ko mga naghahanap sa kanya. Kawawa ko naman, darling. Ang bait-bait mo kasi, kaya ka naiisahan. Pero hayaan mo dahil kapag mag-asawa na tayo, ako na ang mamamahala lahat ng negosyo mo. Pati ang dark skies ay ako na rin ang mamumuno. At ikaw, darling, dito ka lang at maghihintay sa akin dahil walang sino mang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lang. Sabay halakak nito. Nakatingin lang si Eric sa babae at inaaral nito ang mga kilos niya. Alam din ni Eric na wala na sa tamang katinuan ng isip ni Bianca kaya kailangan niyang malansi ito. Kailangan din niyang makaalis sa lugar na iyon upang mahanap niya ang kanyang mga anak. Bigla din nag-init ang dugo niya matapos marinig na nasa gitna na ng dagat ang yate na kinaroroonan ng triplets. May balak pa pala ang babae na ihulog ang mga bata sa tubig at ipakain sila sa mga pating sa dagat. Hahakbang na sana si Eric palapit kay Bianca nang bigla na lang siyang may narinig na mga kasa ng baril. Tinignan niya ang kanyang paligid at nakita niya ang mga tauhan ni Bianca na nakatayo sa paligid niya at tinututukan siya ng baril. Hindi naman nagpasandak si Eric dahil hindi naman siya takot sa mga ito. Ang ikinatatakot niya ay ang kalagayan ng kanyang mga anak na nasa bingit ng kamatayan. Ano, darling? Magpapakasal ba tayo o tatawagan ko ang mga tauhan ko sa yate para ipatapon sa dagat ang mga anak mong walang kakwento-kwenta? Tanong ni Bianca kay Eric. Bigla naman na nagpanting ang pandinig ni Eric dahil sa sinabi ng babae. Hindi niya matanggap na tinawag ng baliw na babae na walang kwenta ang kanyang mga anak. Mabilis na umikot si Eric patungo sa isang lalaki na may hawak na Armalite at bigla na lang niyang inagaw ang hawak ng lalaki at inundayan ito sa dibdib nito gamit ang baril. Agad din niyang pinaulanan ng bala ang mga lalaki upang hindi siya maunahan ng mga ito. Mga gago! Pagmumura ni Eric sabay paulan ng bala. Hindi rin namalaya ni Eric na nakabangon na pala ang lalaking inundayan niya sa dibdib kanina. Agad na bumangon ito at may kinuha sa kanyang tagiliran na isang patalim at mabilis siya lumapit kay Eric. Abala naman sa pagbaril sa Eric nang maramdaman niya isang taong palapit sa kanya. Bigla niya itinaas ang isa niyang paa palikod at tinamaan naman ang lalaki sa kanyang likuran. Napadaing ito dahil sa lakas ng pagkakasipa sa kanya ni Eric. Sa itlog niya ito tinamaan, kaya nanigas ito at nabitawan pa ang kanyang patalim. Agad naman na pinulot ni Eric ang patalim at agad na inihagis sa may pinto. Malakas naman na napadaing si Bianca dahil sa pagbaon ng patalim sa likod ng kanyang balikat. Tatakas ka pa? Akala ko ba gusto mong magpakasal sa akin? Halika na at pababasbasan muna kita kay Father bago kita gawing sisig. Wika ni Eric sa nang uuyam na tinig. Kung papatayin mo ako agad, hindi mo na rin makikita mga anak mo. Nangahamon na wika ni Bianca. Muli din siya naglakad palabas ng kwarto na kinaroroonan nila. Bago sundan ni Eric si Bianca, ay humarap muna siya sa pari na nakaupo. Kinuha din niya ang kanyang patalim na nasa kanyang sapatos at hiniwa ang mga tali ni Father. Salamat anak. Pagpalain ka ng may kapal at gumayan ka nawa. Niya, sa iyong pakikipaglaban. Wika ni Father kay Eric at binigyan pa siya ng basbas. Father, patawad po. Ipagdasal mo sana ako at ang mga anak ko na makaligtas kami sa tiyak na kamatayan. Kung hindi ko man magawa na mailigtas ang akong mga anak, sana siya na lang. Yung nasa itaas ang bahalang magligtas sa kanila. Humihingi din ako ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa kong karahasan. Pakisabi sa pamilya ko na mahal ko sila.
lalong-lalo na sa aking asawa. Wika ni Eric, saka humalik sa kamay ni Father at agad na tumalikod. Pinilit naman ni Bianca na makatakas mula kay Eric. Alam din ng babae na papatayin siya ni Eric kaya nagmamadali siyang umalis sa kanyang malawak na kwarto na puro salamin ang wall at meron pang metal na nakaharang. Ang buong akala niya kanina ay tagumpay na siya sa kanyang mga plano ngunit bigla naman bumaliktad ang lahat. Naubos din ang kanyang mga tauhan dahil sa lakas ng puwersa ng grupo ni Eric. Walang hiya. Hindi niya ako pwedeng mahuli. Hindi ako papayag na mawala na saysay lahat ng mga plano ko. Animal ka, Eric. Magbabayad ka. Dumaan si Bianca sa mahabang pasilyo patungo sa maliit na pier. Kailangan niya makaalis sa lugar na iyon upang itakas ang kanyang sarili. Alam niyang papatayin siya ni Eric kapag nakita siya nito at baka hindi lang saksak sa likod ang abutin niya rito. Madam! Madam! Napalingon si Bianca dahil sa pagtawag sa kanya ng kanyang tauhan. Nakangiwi pa siyang lumingon sa lalaki upang magpatulong siya dito. Bigla kasi siyang nanghina dahil sa patalim na nakatarak sa kanyang likod. Napakadaming dugo na rin ang umaagos sa kanyang likod dahil sa kanyang sugat. Kitang-kita din ang dugo na umaagos mula sa kanyang katawan dahil sa suot niyang puting wedding gown. Basang-basa na ito ng dugo at naging red na din ito mula sa likod. Martin! Tulungan mo ako makarating sa speedboat. Bilisan mo. Kailangan makarating agad tayo sa yate para matakasan natin sa Del Rio. Papatayin niya tayong lahat dito. Wika ni Bianca habang nakahawak siya sa kanyang balikat. Halika na, madam. Kaya mo pa bang maglakad? Tugon na lalaki na nagngangalan na Martin. Oo. Alalayan mo lang ako para mapabilis ang pag-alis natin. Animal na lalaking yun. Kasalanan niya talaga ito. Makikita ng lalaki yun dahil ang mga anak naman niyang babalingan ko. Banta ni Bianca kay Eric. Patuloy lang siyang naglakad habang hawak naman siya ni Martin. Sagabal naman kasandamit mo, madam. Ang haba-haba kaya naapakan mo. Nairatang wika ng kanyang tauhan. Binuhat din siya ng lalaki upang mapabilis ang pagtakas nila mula sa kamay ng mga kalaban. Agad na ipinahiga ng lalaki si Bianca sa sahig ng speedboat at agad din niya itong pinaandar at umalis sila sa lugar patungo ang speedboat sa kinaroroonan ng yate kung saan nakasakay ang triplets. Mabilis naman na nakarating ang speedboat sa yate. Agad din na bumaba sa speedboat ang ilan sa mga tauhan ni Bianca upang tulungan ang kanilang amo na makasakay. Dahan-dahan naman! Hindi niyo ba nakikita may sugat ako? Bulyaw niya sa mga tauhan dahil basta na lang siyang binuhat ng mga ito. Pasensya na, madam. Hindi ko napansin na meron pa pala sa katawan mo na nakabaon ng patalim. Agad naman ang sagot ng isang lalaki. Agad nilang dinala si Bianca sa loob ng yate upang gamutin. Ipinahiga muna nila ang babae sa pinakadeck ng yate at nagmamadali silang pumasok sa loob upang kumuha ng stretcher. Naiwan sa labas si Bianca habang nakapikit sa sakit. Nahihilo na din siya dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. May naramdaman din siyang tao na papalapit sa kanya kaya kinausap niya ito. Ilabas niyo mga bata at ilagay sila sa tubig para pampain natin sa mga pating. Utos niya sa taong nasa tabi niya. Ngunit hindi sumagot ang kanyang tauhan kaya nainis siya sa lalaki. Ano ba? Bingi ka ba? O ano? Bakit ayaw mo magsalita dyan? Inis na tanong niya sa lalaki. Anong sinabi mo? Marinang boss na tanong ng lalaki sa tabi niya. Agad na nagmulat ng mata si Bianca dahil nakilala niya ang boss na lalaki. Bigla din siyang kinabahan dahil sa pagkabigla. Eric! Bulalas niya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Kilala mo pa din pala ako kahit nakapikit ka, ha? Pauyam na tanong ni Eric. Paano ka nakarating dito? Nagtatakang tanong ni Bianca dahil ang huling naaalala niya, iniwanan niya ito sa loob ng function room ng kanyang beach house. Ikaw ang nagdala sa akin dito, Bianca. Ngayon mo sabihin sa akin na mas magaling ka kaysa sa akin. Tanong ni Eric sa babae habang may ngising tagumpay. Demonyo ko talaga, Del Rio. Hindi ko alam kung anong ginawa mo upang makarating ka dito nang hindi ko nalalaman. Galit na wika ni Bianca. Tinangka din niyang bumangon ngunit napabalik din siya sa pagkakahiga dahil sa sakit ng kanyang balikat. Humanda ka na, Bianca, dahil naghihintay na sa iyo ang mga pating sa dagat. Gusto na nila makakain ng special sisig ni Bianca. Wika ni Eric. Agad din niyang kinuha ang patalim sa balikat ni Bianca
na siyang ikinasigaw ng husto ng babae. Pilit naman na binubuksan ng mga tauhan ni Bianca ang pinto, paakyat sa itaas. Bigla na lang kasi itong naglock at hindi na sila makalabas. Narinig din nila ang malakas na sigaw ng kanilang amo kaya nagkagulo sila sa loob. Ipapakain mo pala sa pating mga anak ko, ha? Ikaw ngayon ang ipapakain ko sa mga pating at sasiguraduhin ko na masisiyahan silang lahat dahil bibigyan ko sila ng kani-kanilang parte mula sa katawan mo. Pati ang mga isda at bosit, matitikman ang laman mo. Ganyan ako magbigay ng parte sa mga kaibigan kong hayop, mapa sa dagat o lupa. Lahat kailangan masaya. Wika ni Eric sabay hiwa sa laman ng babae. Martin, kumuha ka na lalagyan at ikaw na magpakain sa mga kaibigan kong pating. Pagtawag ni Eric kay Martin o Boy Panghe. Siya ang kinasabwat ni Eric upang dalhin sa speedboat ang babae at pumunta sa kanyang yate. Nagtago lang si Eric sa loob ng basement ng speedboat. May maliit na kwarto doon na pwedeng tulugan ng tao at imbakan ng gamit. Doon siya nanatili hanggang sa pagbuksan ulit siya ni Martin. Yes, boss. Sandali lang, boss. Sagot ni Martin, saka mabilis na kinuha ang isang empty na container at tinapisan niya ito upang malagyan ng laman ni Bianca. Nagsuka naman si Martin dahil hindi niya kinaya ang nakita niyang ginawa ni Eric. Lalo din siyang natakot sa bagong boss dahil sa lupit nito. Kahit natatakot siya ay lumapit pa din siya sa tabi ni Eric upang pulutin ang mga piraso ng katawan ni Bianca. Matapos niyang maipon lahat ng mga iyon, ay nakalabas na din ang mga tauhan ni Bianca kaya mabilis siyang nagtago. Si Eric naman ay binuhat ang katawan ni Bianca at ginawang pananggalang sa bala ng kalaban. Hindi rin niya alintana ang dami ng dugo na umaagos mula dito. Basta ang mahalaga sa kanya ay hindi siya matamaan at mailigtas pa din niya ang mga anak. Inihagas din niya ang buhat niyang katawan sa mga lalaki na nagtangkang patayin siya. Agad naman na nagtakbuhan ng mga ito sa takot nila sa duguan na katawan ng kanilang boss. Muling pumasok sa loob ng yate ang mga tauhan ni Bianca upang magtago. Narinig naman ni Eric ang mga helicopter niya na papalapit na sa yate, kaya wala na siyang sinayang na sandali. Inuna muna niya itapon sa loob ang katawan ni Bianca para maging paing niya sa mga kalaban. Agad naman na tinagtad ng bala ng mga kalaban ni Eric ang katawan ni Bianca sa pag-aakalang si Eric ang nahulog sa sahig. Boss, ito gamitin mo sa loob. Isuot mo din itong gas mask para makahinga ka at makagalaw ng mabilis. Wika ni Martin. Ibinigay niya kay Eric ang isang tear gas at gas mask na agad naman na kinuha sa kanya ni Eric. Abangan mo ang paglabas ko at kunin sa akin ng mga bata paglabas namin dito. Bilin pa ni Eric sa lalaki. Sabay hila sa pinang tear gas at inihagas niya ito sa loob ng yate. Agad din siyang pumasok sa loob upang hanapin ang kanyang mga anak. Naririnig din niya ang mga kalaban na inuubo, kaya nilapitan niya ang mga ito at pinagpipilipit ang kanilang mga leeg. Walang sanayang na sandali si Eric dahil gustong-gusto na niya makita ang kanyang mga anak. Mabilis niyang pinagbubuksan ang pinto ng cabin upang makita ang triplets. Hanggang sa mabuksan niya ang pinakadulong cabin at doon niya nakita ang mga bata na nakatali sa ibabaw ng kama. Umiiyak ang mga ito ngunit hindi malakas dahil sa tape na nakalagay sa mga bibig nila. Subukan mo lapitan ang mga anak mo, Del Rio, at pasasabugin ko ang baon ng ulo mo. Natigilan si Eric dahil sa taong sumalubong sa kanya at tinutukan pa siya ng baril sa ulo. Nakikita din niya sa kanyang peripheral vision ang mukha ng lalaki. Matangkad din ito, na tulad niya at tila hindi basta-bastang kalaban. Malaki din ang katawan nito at mukhang papatay talaga ng tao. Pero hindi siya nagpasindak dito dahil kahit ilang bala pa ng kanyang kalaban ay handa niyang suungin para mailigtas lamang ang kanyang mga anak. Biglang hinawakan ni Eric ang pulsuhan ng kanyang kalaban at mariin niya itong pinisil sa bayuko sa kanyang ulo. Pumutok naman ang baril na hawak na lalaki ngunit sakto naman iyon sa pagyuko ni Eric kaya hindi siya natamaan. Binigwasan din niya ang tagiliran na lalaking malaki ang katawan sa pamamagitan ng kanyang siko at sinundan pa niya ng isa pa sa mukha nito. Mahigpit pa rin ang hawak na lalaki sa baril nito at pilit na inililiko sa katawan ni Eric. Ngunit hindi naman binitawan ni Eric ang mahigpit na pagkakahawak niya sa pulsuhan ng lalaki. Halos dumugo na rin ang pulsuhan nito dahil nakabaon na ang matulis na kuko ni Eric sa kanyang hinlalaki. Malakas na napasigaw ang lalaki.
dahil sa tuluyang pagbaon ng kuko ni Eric sa kanyang pulsuhan. Itinaas din ni Eric ang kanyang tuhod at pinatamaan ng sikmura na lalaki. Sa kanya ito binigyan ng isang malakas na suntok sa mukha. Napasadsad naman ang lalaki sa gilid at napaupo ito sa isang kahon. Agad din na tumayo ang lalaki dahil sa galit niya kay Eric. Hindi niya matanggap ang ilang beses niyang pagkatalo kay Eric. "Demonyo ka! Papatayin kita!" Malakas na sigaw na lalaki at agad niyang sinugod ng malakas na suntok sa Eric. Agad naman na nakailag sa Eric at umikot ng mabilis at napunta siya sa likod ng lalaki. Mabilis din niyang inundayan ng tadyak sa likod ng lalaki at tumalon pa siya ng mataas habang nakaumang ang kanyang kamao sa batok ng lalaki. Agad na bumagsak ang lalaki sa sahig na walang malay tao. Agad naman na nilapitan ni Eric ang kanyang mga anak at mabilis na kinalagan ang pagkakatali ng mga ito. "It's okay, little buddies. Dad is here na. Ligtas na kayo. Uuwi na tayo at makikita na ninyo si mommy. Okay? Don't cry. Kasi big boy na kayo, di ba?" Wika ni Eric habang tinatanggal niya ang lubid na nakatali sa katawan ng kanyang mga anak. Parang dinudurog din ang kanyang puso dahil sa nakita niyang kalagayan ng mga bata na nakagapos sa ibabaw ng kama at nakaplaster pa ang mga bibig. Una niyang kinalagan si Edison at dahan-dahan din niyang tinanggal ang plaster sa bibig ng bata. Bigla namang umiyak ng malakas si Edison dahil natanggal na ang plaster sa kanyang bibig. "Daddy! Daddy ko!" Palahaw niya habang mahigpit na nakayakap kay Eric. Niyakap din ni Eric ang kanyang bunso at hinalikan nito sa ulo at pisngi. Isununod naman ni Eric si Emerson. Kinalagan niya ito at tinanggal din ang plaster sa bibig nito at agad na niyakap. "Daddy ko!" Malakas din na iyak ni Emerson at mabilis na yumakap sa ama. Niyakap ni Eric ang dalawang anak at pinagahalikan pa niya sa kanilang pisngi. Kinalagan din niya si Erickson at tinanggal ang plaster nito sa bibig. Agad din na yumakap sa kanya si Erickson na umiiyak. "Daddy, uwi na tayo. Gusto ko na makita mommy ko." Wika ni Emerson habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanyang katawan. "Daddy, gutom ako." Malakas din na wika ni Edison habang nakayakap sa leeg ni Eric. "Daddy, uwi na tayo. Gusto ko na makita mommy ko. Baril siya na bad guy, Daddy." Wika naman ni Erickson. Kitang-kita kasi niya kung paano binaril ni Edward si Marian. Kung hindi nga hinarang ni Doris ang ibang bala, baka patay na din si Marian sa mga sandaling ito. "Daddy, si Yaya, harang siya kay mommy kaya siya namatay." Sumbong din ni Emerson sa ama. Nag-igting ang panga ni Eric dahil sa galit sa dating driver na traidor. Dahil ngayon niya nalaman na nakita pala ng mga anak niya ang ginawa ng lalaki sa mommy at yaya nila. "Huwag na kayong umiyak. Wala na ang bad guy. At kahit sino pa ang taong gustong manakit sa inyo ay ililigtas ko kayo dahil mahal na mahal ko kayo. Tandaan niyo yan. Mahal kayo ni Daddy at ayokong nakikita ko yung nahihirapan at umiiyak. Ligtas na din si mommy at hinihintay na niya tayong umuwi." Wika ni Eric sa mga anak. "Erickson, dito ka sa likod ko." Saad niya kay Erickson sabay talikod sa mga anak upang pasanin niya si Erickson sa kanyang likod. Ngunit bigla din siyang natigilan dahil nakita niya ang wasak na kahon sa gilid na meron palang nakalagay na time bomb sa loob. Nag-start na din ang timer nito nang madaganan ng lalaking nakalaban niya kanina. Less than 2 minutes na lang ang nalalabi at sasabog na ito kaya binilisan din niya ang kilos niya upang makaalis na sila sa lugar ng kanyang mga anak. "Erickson, kumapit ka mabuti kay Daddy para hindi ka mahulog." Bilin niya sa kanyang panganay sa triplets. Agad din niyang kinarga sina Emerson at Edison at patakbong lumabas ng cabin. Hindi na rin niya alintana ang bigat ng tatlong mga anak dahil kailangan niyang mailabas ang mga ito bago pa sumabog ang yate. Pinag-aapakan na rin niya ang mga katawan na wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. Mabilis din siyang umakyat sa hagdan patungo sa upper deck ng yate upang matawag si Martina, lumapit sa kanila at tulungan siyang mailabas ang mga bata. Maliit kasi ang space ng hagdan kaya nahirapan siyang umakyat dahil sa mga karga niyang mga bata.
Sinalubong kaagad siya ni Martin at mabilis na kinuha ang isang bata kay Eric at ibinaba sa itaas. At muli din niyang kinuha ang isa pa para makalabas naman sa Eric. Mabilis din itong tumakbo at kinawayan ang mga helicopter na papalapit sa kanila. Agad ding ibinaba ng mga tauhan ni Eric ang hagdan upang makuha sila mula sa upper deck ng yate. Akyat! Malakas na sigaw ni Eric sa mga anak nang mahawakan ni Martin ang hagdan. Si Edison ang pinauna niya upang makuha ng mga tauhan niya na nasa loob ng helicopter. Mabilis naman na kumapit ang bata at hinila naman kaagad ito ng isang tauhan ni Eric. Muli din nila ibinaba ang hagdan at sumunod din sina Emerson at Erickson. Kumapit ka na din sa hagdan! Sasabog na itong yate! Sigaw ni Eric kay Martin kaya mabilis na humawak ito sa pinakahulihan na baitang ng hagdan. Go! Sigaw ni Eric sa helicopter. Kaya mabilis din ito lumayo sa lugar. May isa naman na papalapit sa kanya upang kunin siya. Nakababa na din ang hagdan nito ngunit bigla na lang sumabog ang yate at tumilapon pa siya sa sahig ng upper deck. Gumulong din sa Eric sa kabilang gilid dahil biglang tumagilid ang yate. Kitang-kita ni Mike ang pagtalsik ni Eric sa sahig ng yate at gumulong sa gilid bago tuluyang tumaob ito. Lahat ng mga tauhan ni Eric na nakatunghay sa ibaba ay napasigaw ng malakas. Daddy! Malakas na iyakan ng triplets ang maririnig sa loob ng isang helicopter. Hindi naman alam ang gagawin ng mga tauhan ni Eric kung paano patatahanin ang tatlong bata. Si Martin naman ay nakakita ng mga mineral water sa ilalim ng upuan kaya binigyan niya ng tubig ang tatlong bata. Mabilis naman na kinuha ng mga ito ang tubig at ininom. Habang pinagmamasta nila ang mga bata na uhaw ay hindi maiwasan ng mga ito ang hindi maluha. Awa ang namayani sa kanilang mga puso dahil sa masamang sinapit ng mga batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Maglilima pala ang mga ito ngunit nakaranas na sila ng matinding trauma at gutom. Wala ba kayong dala na kahit na biskwit o tinapay dyan? Tanong ni Martin sa mga tauhan ni Eric. Para kasi siyang nadudurog na pagmasta ng mga bata sa ganoong kalagayan. Isa din siyang ama at maliit pa ang kanyang mga anak. Pero kahit na napakahirap ng buhay niya at ng kanyang pamilya, ay hindi niya hiniyaang magutom ang kanyang mga anak. Kaya ngayon na may nakikita siyang bata na gutom dahil sa karahasan at kasakiman ng dati niyang amo, ay siya ang unang nadudurog. Kahit man lang sa pagbibigay ng konting pagkain sa mga anak ng taong nagligtas sa kanya, ay makabawi siya. Tingnan mo dyan sa mga kahon, baka may mga pwede makain dyan. Wika naman ni Lito. Lahat din sila ay naghahanap ng pwedeng ipakain sa mga bata upang hindi na sila umiyak ng malakas. Alam nilang lahat na gutom na ang mga ito dahil kahapon pa sila nawawala. Kunin niyo itong burger ko. Ito na lang ang ipakain niyo sa kanila. Wika naman ng pilot. May dala-dala pala itong burger para may makain siya kapag nagutom siya. Pero mas kailangan ng mga bata ang makakain agad. Agad naman na kinuha ni Lito ang 2 burger at ipinakain sa mga bata. Agad din kumain ng mga ito dahil talagang nagugutom na sila. Salita na pinapakagat ni Lito at Martin ang 3 hanggang sa maubos nila ang burger. Muli pa nilang pinainom ng tubig ang mga bata bago nila hinayaan na makatulog ang mga ito. Hindi naman umalis na Mike sa pinangyarihan ng pagsabog. Agad din nilang hinanap si Eric sa paligid kung saan lumubog ang yate. Tumawag na din siya sa Maynila upang makahingi ng tulong at padalahan sila ng mga magagaling na divers. Dumating din ang Coast Guard sa lugar at tumulong din sila sa paghahanap kay Eric. Kilala din nila sa Eric kaya ginagawa nila ang lahat upang makita siya. Napakalalim na rin ang bahaging iyon ng dagat at sinasabi din ng marami nga talagang pating sa area na iyon. Sinalubong ni Jane at Mirasol ang helicopter na nagdala sa triplets sa ospital. Tag-iisa ang mga tauhan ni Eric na buhat ang 3 bata. Mahimbing na kasi silang nakatulog matapos nilang mapakain ang mga ito kanina. Agad din nilang ipinahiga sa mga stretchers na nag-aabang para sa 3 mga bata. Diyos ko, ang mga apo ko. Kawawa naman ang mga apo ko. Napakawalang puso ng taong gumawa sa kanila nito. Ang liliit pa nila upang maranasan na lahat ng to. Umiiyak na wika ni Jane habang tinitingnan ang 3 bata na napakadungis at may mga bahid pa ng dugo. Si Eric! Nasa si Eric!
Tanong ni Jane sa mga tauhan ni Eric. Hindi niya kasi nakita ang kanyang anak na panganay na bumaba mula sa helicopter. Ma'am Jane, Ma'am Mirasol, huwag po sana kayong mabibigla. Nasama kasi si boss sa paglubog ng yate pero huwag po kayong mag-alala dahil hinahanap na siya ni na Mike. Patungo na din doon sina Master at Boss Reggie. Sagot ni Lito habang nakayuko ang kanyang ulo. Bigla namang umiyak sina Jane at Mirasol. Natatakot din sila sa pwede mangyari kay Eric. Hindi rin nila sigurado kung makakaligtas pa ba ito o hindi na. Eric! Malakas na sigaw ni Jane. Magkayakap silang dalawa ni Jane habang umiiyak dahil sa nalaman nilang sinapit ni Eric. Madam, Ma'am Mirasol, ipagdasal na lamang natin sa boss para sa kanyang kaligtasan. Napakagaling ni boss kaya alam ko makakaligtas siya doon. Wika ni Lito kay Jane at kay Mirasol. Naniniwala din siya na ligtas sa Eric at makakabalik ito sa kanila. Hindi tumigil sa paghahanap ang mga tauhan ni Eric. At pati na din sina Jaime at Reggie ay pumunta na din sa pinangyarihan ng pagsabog. Hindi rin sila naniniwala na patay na si Eric dahil alam nilang magaling ito sa paglangoy sa dagat. Isa ito sa naging training noon ni Eric, ang lumangoy sa dagat na walang oxygen. Ilang beses din niyang tinuwid ang isang island sa Thailand noon. Nagto-training pa lang siya para maging isang mafia. Hindi rin biro ang naging training ni Eric. Ngunit naipasa niyang lahat ang mga pagsubok sa kanya. Kaya naniniwala si Jaime na nakaligtas ang kanyang panganay sa pagsabog. Ikutin niyo ang buong paligid. Baka nakaahon siya at nasa gilid lang na nagpapahinga. Utos ni Jaime sa kanilang mga tauhan. Master, sagot naman nila sa kanya. Agad din na nagsikilos sa mga ito upang hanapin si Eric sa karatig lugar. May mga naghahanap sa dagat at meron ding naghanap sa kagubatan. Kahit gabi na ay nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap. Pati ang mga Coast Guard ay nanatili din sila sa lugar. May naretrieve din sila ng mga katawan ng tao sa ilalim ng dagat. Hindi nga lang nila masiguro kung kanino ang mga ito dahil mukhang iba't ibang tao ang nagmamay-ari ng mga ito. Dumating naman si Samuel sa bansa dahil nabalitaan niya ang nangyari kay Marian at sa kanyang mga pamangkin. Kaya napasugod siya sa Don Albert's Medical Center upang alamin ang kalagayan ng mag-iina. Gusto ko makita ang kapatid ko at mga pamangkin. Maotoridad na wika niya sa mga tauhan ni Eric na nagbabantay sa labas ng VIP room. Boss Samuel, ikaw pala boss. Halika, sasamahan kita sa loob. Baka kasi magulat si Madam Jane sa iyo, boss. Mabilis na tugon ni Lito. Agad din niyang binuksan ang pinto at tinawag sina Jane at Mirasol upang sabihin ang pagdating ng kapatid ni Marian. Madam Jane, nandito po ang kapatid ni Ma'am Marian. Gusto daw po niya makita si Ma'am. Wika ni Lito. Papasukin mo siya dito. Namiss ko na din ang batang iyan. Napakatagal na panahon ko na siyang hindi nakikita. Binata na rin siguro si Joseph. Tugon naman ni Jane. Tuwang-tuwa din siya at nananabik na makita si Joseph, ang bunsong kapatid ni Marian. Magandang araw, Mrs. Del Rio. Ako ang kapatid na panganay ni Marian. Magkapatid kami sa ama. Isa akong Filipino-Malaysian. Anya. Nagulat naman si Jane dahil hindi niya inaasahan na may kapatid pa pala si Marian maliban kay Joseph. Napakalaki din itong tao at parang si Mike lang ito kalaki. Hindi ko alam na may kapatid pala si Marian na Malaysian. Halika dito sa loob, iho, para makita mo si Marian. Ang bata naman ay natutulog sa loob ng kwarto. Wika ni Jane. Samuel Lim ang pangalan ko, Mrs. Del Rio. Pakilala niya sa kanyang sarili. Magkapatid kami sa ama ni Marian. Katulad din ako ng napangasawa ng kapatid ko. Patuloy niya. Natigilan naman si Jane dahil sa sinabi ni Samuel. Tanitigan din niya ng mabuti ang lalaki at nanlalaki ang mga mata na tinakpan ng kanyang bibig. Hindi makapaniwala si Jane dahil sa nalaman. Ngayon niya napagtanto na isa din palang mabangis na uri ng tao ang kanyang kaharap. Ngunit katulad ng anak niya na si Eric ay may puso pa rin at marunong magmahal. Kamusta na ang kapatid ko, Mrs. Del Rio? Tanong ni Samuel kay Jane upang hindi na ito mailang sa kanya. Kitang-kita niya ang pagkabigla ng ginang kanina nang sabihin niyang magkapareho sila ni Eric. Maayos na siya, Mr. Lim. Nakatulog lang ulit siya dahil sa lakas ng mga gamot niya. Sagot ni Jane. Call me Samuel, tita. Wika ni Samuel. Binigyan din niya na isang matamis na ngiti ang ginang upang hindi ito mailang sa kanya.
Samuel, sambit niya. That's right, tita. Sagot niya kaya ngumiti na rin si Jane sa lalaki. Galit na galit naman si Samuel dahil sa nangyari sa kanyang kapatid at mga pamangkin. Nadamay ang kanyang kapatid at mga pamangkin sa laban ni Eric. Lalo din siyang nagalit nang malaman niyang nawawala din si Eric dahil nasama ito sa paglubog ng yate na sumabog. Agad na tinawagan ni Samuel ang lahat ng kanyang mga tauhan na nandito sa Pilipinas upang tumulong sa paghahanap kay Eric. Hindi rin siya naniniwalang patay na si Eric dahil naniniwala siya na magkasinlakas sila na lalaking napangasawa ng kanyang kapatid. Bago sila naging mafia ay dumaan muna sila sa matitinding pagsubok. Kaya napaka-imposible na masama sa pagsabog ng yate sa Eric. Sabi din ng mga tauhan ni Eric ay sa loob sumabog ang yate at nakita pa nila si Eric na tumalsik at gumulong patungo sa gilid bago tuluyang lumubog ang yate. Pinag-aralan din mabuti ni Samuel ang mga nalaman niya sa mga tauhan ni Eric upang alam niya kung saan siya mag-uumpisa sa paghahanap. Samuel, gising na si Marian. Tawag sa kanya ni Jane, kaya agad siyang tumayo at nagtungo sa igaan ng kapatid. Marian, kumusta na pakiramdam mo? Malumanay na tanong ni Samuel habang hinahaplos ang ulo ni Marian. Kuya, sambit ni Marian na makita ang kanyang napakabait na kapatid. Niyakap din niya ito na mahigpit at umiyak sa balikat ng kapatid. Kuya, nawawala ang asawa ko. Umiiyak na sumbong niya sa kapatid. Shh, tama na. Tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil magaling si Del Rio. Hindi siya pumasa sa pagiging mafia boss. Kung hindi siya magaling, magpahinga ka lang dito para mabilis kang gumaling. Para pagbalik ng asawa mo, magaling ka na at magiging masaya na kayong lahat. Wika ni Samuel. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil sa mga hirap na pinagdadaanan nito. Daddy Samuel! Napalingon si Samuel dahil sabay-sabay na tinawag siya ng triplets. Kalalabas lang nila mula sa kwarto at bagong ligo na rin ang mga ito. Nasa likod naman nila si Mirasol na siyang matyaga nag-aalaga sa triplets magmula kahapon. My little buddies! Masayang wika ni Samuel sabay buka ng kanyang dalawang kamay upang salubungin ng yakap ang tatlo. Agad naman ay yumakap sa kanya ang tatlong bata at pinupog pa siya ng halik ng mga ito. Tuwang-tuwa naman si Samuel dahil nakita niyang maayos na ang kalagayan ng mga bata. Nay, sino po siya? Nagtatakang tanong ni Mirasol sa ina. Hindi rin niya kilala si Samuel kaya ganoon na lang ang pagtataka niya. Kapatid na panganay ni Marian sa ama. Filipino-Malaysian daw siya at katulad din ng kuya mo, si Samuel. Sagot ni Jane sa anak. Pinanood lang ni na Jane at Mirasol sina Samuel at ang triplets. Masaya din sila na makita na masaya ang tatlong bata dahil alam nilang may malaking trauma pa ang mga ito. At ang pagdating ni Samuel ay malaking bagay upang kahit papaano ay makalimutan nila ang mga masasamang pangyayari na naganap sa kanila.